dito po sa matinding sagutan kanina ni Senator Dante Marcoleta at saka po ni Senator Kiko Pangilinan patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. So sabi po dito mga kababayan, Marcoleta versus Pangilinan, mainit na talakayan sa issue ng West Philippine Sea. Kinwestiyon ni Senator Kiko Pangilinan ang pahayag ni Senator Dante Marcoleta ukol sa kawalan umano ng eksaktong coordinates ng West Philippine Sea na ipinaglalaban po ng Pilipinas. Sabi pa dito, sa gitna ito ng interpellation sa Senate Resolution number 256 na layong kundinahin ang pahayag ng Chinese Embassy laban po sa ilang opisyal ng ating pamahalaan ng ating bansa. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto po ang coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. In short mga kababayan, sinasabi ni Senator Dante Marcoleta dito na paano natin ipaglalaban yung West Philippine Sea kung hindi naman natin alam kung alin talaga yung hangganan ng mga teritoryo po natin dyan po sa West Philippine Sea. So ngayon, syempre mga kababayan, kapag ka mga ganyan yung usapin, lagi tayo may backup dyan. Actually, nag-research ako kanina, tapos inilagay ko na lang dito, point by point, sa madaling paliwanag, yung mga nalaman natin. Ito, so sabi dito, yan, ayon po sa UNCLOS, United Nations Convention, Law of the Sea, batas international na sumusunod ng halos lahat ng bansa, kabilang po ang Pilipinas at saka po ang China. So ayon daw po sa UNCLOS, may karapatan ng isang bansa sa 12 nautical miles territorial sea or 200 nautical miles exclusive economic zone or etong EEZ mga kababayan. So ibig sabihin, yung hangganan ng teritoryo po natin, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, dyan po sa West Philippine Sea mga kababayan, ay nasa 200 nautical miles. Nasakop ng ating exclusive economic zone or etong EEZ. Sabi pa dito, ang malaking bahagi ng West Philippine Sea ay pasok daw po mga kababayan sa 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas or yung tinatawag na exclusive economic zone. Kaya may eksklusibo daw po tayong karapatan sa pangingisda, langis at gas, likas na yaman, diyan daw po mga kababayan sa sakop ng 200 nautical miles. Ano po na exclusive economic zone ng ating bansa. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa yung isa na magpapatunay na talagang may karapatan po tayo dyan sa West Philippine Sea. Noong 2016 arbitral ruling o itong PCA, The Hague, nanalo ang Pilipinas laban daw po sa China. Walang legal na basihan ang 9-dash line ng China. Kinilala na ang Recto Bank o yung Red Bank, Scarborough Shoal, ay nasa loob daw po ng exclusive economic zone ng Pilipinas mga kababayan. Kaya nga kung matatandaan nyo, di ba napakainit na usapin nung Scarborough Shoal dahil nga pilit pong kinakamkam yan ng China at hindi po pinapayagan na makapasok dyan yung ating mga mangingisda. Pero iginigit pa rin natin na atin yan kasi atin naman po talaga yan. At yan po ay naipanalo natin mga kababayan noong 2016 sa arbitral ruling po sa The Hague. So ngayon, sabi pa dito, ituloy pa natin. Final at binding ang desisyong ito sa ilalim ng UNCLOS sa Ligang Batas ng Pilipinas 1987 Constitution. Sinabi ng teritoryo at karagatan ng Pilipinas ay dapat ipagtanggol at pangalagaan. Kasama rito ang maritime zone na itinakda ng international law. Merographia o yung proximity principle. Mas malapit ang West Philippine Sea. Ito nga yung isa po sa pinakamatinding basehan natin mga kababayan, na mas malapit po ang West Philippine Sea, sa Pilipinas kaysa daw po sa China. Halimbawa, ang Scarborough Shoal mga kababayan ay may 124 nautical miles mula daw po sa Zambales. Ibig sabihin, malapit na malapit yung Pilipinas dito po sa Scarborough Shoal. Samantala, yung China naman daw mga kababayan
ay may mahigit 600 nautical miles ang layo po mga kababayan dun po sa Scarborough Shoal. Sabi pa dito, opisyal na pangalan ng teritoryo po na ipinaglalaban po natin ay West Philippine Sea. Itinalaga sa Administrative Order number 29 noong 2012 na tumutukoy sa bahagi ng South China Sea na saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, yun daw pong West Philippine Sea at yun ang tawag doon. Sabi pa dito, sa madaling sabi, amin ang West Philippine Sea dahil pasok ito sa Exclusive Economic Zone natin ayon po sa UNCLOS. Nanalo tayo sa International Court 2016 ruling ng arbitral ruling mga kababayan. At sabi pa dito, sinusuportahan ng saligang batas at ng hierografiya. Wait lang. Yan. Sinusuportahan ng saligang batas at hierografiya. Yan po mga kababayan, yung sinasabi dyan. So ngayon, hindi ko maintindihan kay Senator Dante Marcoleta kung bakit sinasabi niya na dapat pang kilalanin kung hanggang saan yung hangganan ng ating teritoryo bago natin ipaglaban. Kasi baka mamaya daw ipinaglalaban natin pero hindi naman natin alam kung ano yung sinasabi nating atin. Hindi natin ma-define. Maliwanag na na sinasabi na yung sakop ng yung 200 nautical miles na sakop ng Exclusive Economic Zone or netong EEZ, yan yung kabuuang teritoryo natin mga kababayan sa West Philippine Sea. Bakit hindi maintindihan ni Senator Dante Marcoleta yan? Kaya nga maliwanag ang laging sinasabi mga kababayan ni Commodore J. Tariela na ang teritoryo natin sa West Philippine Sea ay sakop ng 200 nautical miles at may karapatan yung mga mangingisda natin na mga isda dyan at may karapatan tayo mga kababayan na magmina ng langis at likas na yaman dyan po sa West Philippine Sea kasi atin yan. At sakop yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. Kasi hindi natin talaga maintindihan kung ano yung pinaglalaban mo, Senator Dante Marcoleta. Parang ang dating kasi, mahirap sabihin na atin yon kasi hindi natin alam yung hangganan. Maliwanag nga na sinasabi na nasa 200 nautical miles, yung atin doon, yung sakop ng teritoryo natin at yung Scarborough Shoal ay sakop din ng teritoryo po natin yon. Ngayon naman mga kababayan, ang hindi pa natin maintindihan dito, bakit mas pabor na pabor ay itong si Senator Dante Marcoleta sa sinasabi ng China kaysa suportahan yung isang bagay na naipanalo natin sa international law. Diba? Yung isang bagay na naipanalo natin mga kababayan sa arbitral ruling. Diba napakaliwanag naman na atin yan. Pinaglaban natin yan hanggang sa naipanalo natin noong 2016. Ano po ngayon, ituloy pa natin. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is. Tapos gusto pa nung iba mga didishit na gawing presidente to o vice-presidente. Aba, mahiya naman kayo. Yung simpleng ang 200 nautical miles na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, mga kababayan, dyan sa issue ng West Philippine Sea, hindi pa alam. Tapos gagawin yung vice-presidente. I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded. We were our claim and our rights. Tama, yung claim natin, yung rights natin mga kababayan, inaward sa atin yan nung nanalo tayo nung 2016. I think July 12, 2016 natin, wait lang. Ewan ko kung tama ako mga kababayan. Ayan o, sabi dito, the July 12, 2016 Arbitral Award
was a landmark victory for the Philippines, where the permanent court of arbitration in The Hague ruled that China 9-dash line and claims to historic rights over the South China Sea had no legal basis under UNCLOS, mga kababayan. Wala silang legal na basihan, ika nga mga kababayan, at yung ginagawa nila na pag-ari-harian doon sa teritoryo po natin at yung claim nila na 9-dash line, wala pong sapat na basihan. Sa madalit salita. Kasi nga, noong July 12, 2016, inaward po sa Pilipinas yung claim natin at yung rights natin sa issue ng West Philippine Sea. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin. O tama pala ako, July 12, 2016. were recognized and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new Kita nyo, para tayo nanonood dito mga kababayan ng attorney versus law school student. Diba? Diba ganun mga kababayan? Parang si Marcoleta yung law school student, tapos si Senator Kiko Pangilinan yung attorney. definition of what what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award. Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Maliwanag nga eh. Yung sakop na... Wait lang, nawala yung ano natin. Maliwanag nga mga kababayan na yung sakop ng 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng Pilipinas dyan sa issue ng West Philippines Sea na yan. Yan yung atin. Diba? Yung sakop ng 200 nautical miles ng EEZ ng Pilipinas, ating yan. At hindi ba intindihan ni Senator Dante Marcoleta yon? Abogado pa man din siya. Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Tama. Hindi ko na nga lang isinama mga kababayan dito sa research natin kanina, yung mga batas na nagsasabi na dapat protektahan talaga ng Pilipinas yung West Philippine Sea kasi parte yan ng teritoryo po natin. Hindi ko na lang sinama dyan kasi masyadong malalalim na. I'm without conceding that there is no definition because we believe that it has been properly defined and the maritime base, we were not. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin muna Kaya mga kababayan, sa totoo lang, etong si Senator Dante Marcoleta, makakontra lang talaga ito. Diba, makapagpasikat lang talaga sa China at may pagtanggol lang talaga etong claim ng Chinese Coast Guard, ng mga Chinese official, dyan po sa West Philippine Sea. Kasi kung titingnan nyo naman, kahit yung mga abogado nag-react dito eh. Kahit ito pong si attorney, tawag dito, yan. Ito pong si attorney Carlo Ibanez, ano yung sabi niya dito? Hindi ko gets. Si Marcoleta kinokontra pa ang ruling na atin ang West Philippine Sea. Pagdating sa teritoryo ng bansa, dapat walang ganyan. Atin yan, period. Lalo na at naipanalo po natin yan noong July 12, 2016. Diba mga kababayan, sabi pa nga dito, bakit tututol sa desisyong pinaburan ang Pilipinas? Bakit parang mas okay pang ibigay sa China ang lupa at dagat na hindi naman sa kanila? Hindi ito dapat tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa bansa. At kapag lupa na ng Pilipinas ang pinag-uusapan, isa lang ang dapat, ang tindig mga kababayan, ating yan. Ba't parang ang dating dito, okay lang na ibigay na natin yan sa China? Okay lang na ipaubaya natin yan. Hindi tayo against sa Chinese citizen kasi hindi naman sila nakikialam sa politika ng kanilang bansa. Ang kini-question natin dito, bakit yung mga Chinese Coast Guard, bakit yung mga Chinese official, masyado nilang ipinipilit yung isang bagay na hindi naman po talaga sa kanila. Kasi naipanalo na po natin yan mga kababayan at maliwanag ang sinasabi sa arbitral ruling nung July 12, 2016 na yung mga hakbang na ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay illegal. Diba, yung claim nila na 9-dash line
na ngayon pa nga ay naging 10-dash line, mga kababayan, yan po ay illegal. Diba? Ipinanalo na nga natin yan eh. Bakit hindi maintindihan yan ng mga pro-China na senador at hindi maintindihan yan ng ibang mga DD-shit na nagsasabi na ipaubaya na lang sa China, ito pong West Philippines Sea. Kaya nga, ito sa totoo lang mga kababayan maawa kayo sa teritoryo ng Pilipinas, maawa kayo sa Pilipinas. Pagdating ng 2028, wag kayong boboto ng mga politician na kunyari mahal ang Pilipinas at mahal ang teritoryo ng Pilipinas pero ang pagnanais pala ay isuko ito kapalit ng pera. O di kaya naman, kapalit ng boto at pera, maliwanag na sinabi ni Digong yan noon. Diba? Kaya sa dumidikit-dikit mga kababayan, sa mga negosyanteng Chino, kasi nga, boto at pera, yung kapalit. O, ngayon, papayag kayo niyan, yung susunod na umauupo, o susunod na magiging leader, hindi kayang depensahan ng West Philippine Sea. Diba mga kababayan? So yan, kung mapapansin po ninyo, hindi ko rin maintindihan kung ano yung intention dito ni Senator Dante Marcoleta, pero isa lamang po yung nakikita ko dyan. In my honest opinion mga kababayan, talagang nag-aabogado siya para po sa China. Yan po yung maliwanag mga kababayan. Kasi maliwanag naman yung sinabi dito ni Atty. Carlo Ibanez, pagdating dapat sa issue ng teritoryo ng Pilipinas, dapat isa lang yung tindig mo dyan. Atin yan. At wala ka na dapat ibang sasabihin. Pero dito kay Senator Dante Marcoleta, parang ipinipilit niya pa na ibigay na lang natin sa China yung teritoryo na atin naman talaga. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo.